Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, di kabilang parlor are cramming. Meaning yung kakamping at saka loyalist, sila po ang kabilang parlor. Mga anti-Duterte forces. Di kabilang parlor are cramming, finding a possible candidate that could break the solid Mindanao. Mga Bex, itinapon nyo ba naman sa ibang bansa the first president from Mindanao? Tapos, ang next agenda nyo is how to break Mindanao? And then, you expect the people of Mindanao to respect you? Wala na yun. Yes. Sa latest survey ng Pulse Asia, grabe ang performance, trust rating ni VP Sara sa Mindanao is 96 o 97%. Nasa dalawa lang yan. Sulit na sulit talaga ang Mindanao para kay VP Sara Duterte. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kanyang performance, trust rating sa Mindanao is only 8%. So, paano itong election 2028? Sino ba ang pwede nilang kandidato na makakuha ibang boto ng Mindanao para sa kanila? Kasi ang mga nagsasuggest, itong si Ronald Llamas, isang political analyst kuno, sabi niya, kapag sa 2028 nagsama si Leni Robredo as president and then Bongbong Marcos as vice president, tapos na ang eleksyon. Hindi naman niya klinaro yung tapos ng eleksyon, panalo sila o talo. Talo pa rin. Anong epekto yung pagsamahin mo ng Leni Robredo at Bongbong Marcos? Makakasama pa yun in the first place. Papayag ba si Madam Leni na makipag-team up kay Bongbong Marcos? I don't think so. Kaya itong si Ronald Llamas, akala ko magaling na political analyst. Kaya lang, napaka-imposible yung sinasabi niya. Si Marcos ngayon ay sirang-sira na pagdating sa yung kanyang political capital. Tingnan mo, negative na ang kanyang mga ratings. Tapos tatakbo pang vice president. Ilalampaso siya ni kung sa kakamping ang lalaban na vice president, baka mas malakas pa si Bam Aquino. So, malayo yun. Napaka ill-advised na tandem. Kasi may prinsipyo si Madam Leni. Mortal na kalaban niya si PBBM. Never Kailang, yan kasi ang the only viable solution nila ngayon is makipag-unite ang kakamping sa Marcos. Matandaan ko nung 2022, may mga young people na makaleni, kailang mga parents nila maka-Marcos. Ang sabi ng mga kakamping is, itakwil nyo ang inyong mga magulang na boboto kay BBM. Ganon sila nung 2022 na election.